tadhana pari mo'y nagbibiro, katulad ng isang pag-ibig na mapaglaro. Isang sandali siya'y lalapit, kusang hulog pa ng langit. Minsan hatid ng isang awit, kung kapiling siya sa bawat sandali. Minsan naman di mo mawari kung mabibigo. Bakit kailangan mga puso pa'y ipaglayo? Dalangin mo'y tinig ng langit, puso mo'y batid ang sabit sa pagwakas ng isang awit. Bagong tinig ang sa'yo'y magbabalik. Pag-ibig na ba'y tatlong anyo sa panahon? Isang pagbatid simula ng isang kahapon. Isang ningning sa iyong mata, ligayang tulad ng ngayon. Isang hapding pagsapit ng paglalayo. Minsan naman di mo mawari kung mabibigo. Bakit kailangan mga puso pa'y ipaglayo? Dalangin mo'y tinig ng langit, puso mo'y batid ang sabit sa pagwakas ng isang awit. Bagong himig ang sa'yo'y magbabalik. Pag-ibig na ba'y tatlong anyo sa panahon? Isang pagbatid simula ng isang kahapon. Ang cute! Darling, hindi ba mahal to? Kahit na buong mundo pa ipabili mo sa akin, eh bibiling ko. Pero hindi pa rin mapapantayan ang kaligayahan na binigay mo sa akin nang pumayag ka magpakasal tayo. Oh, Ramon Ortiz, wag dito, ha? Hindi ka na ba nahiya sa kanya? Pasensya na ho kayo dito sa mister ko. Sobra ho kasing karinyoso ito, eh. Oh, wala yan. Ganyan din kami ng mister ko nung nag-honeymoon kami, eh. O, kita mo na. Nalata tuloy tayong honeymooners. Eh, Mrs., masisisi niyo ba ako kung maging masaya-masaya? Tignan niyo naman ang misis ko. Napakaganda, napakabait, at napakarunong. Uy, tama na nga yan, Bola. Bayaran mo na nga ito nang makaalis na tayo. Kung hindi, gagabihin tayo sa pagdating sa Maynila. Sige. Yes, boss. 1, 2, 3, 4, 5. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Ako, Ramon, pwede ba? O, ayan na, ayan ang sukli mo. Ito po, thank you and good luck. Natitiyak ko po na magkakaroon kayo ng maligayang married life. Siguradong sigurado yan. Saka hayaan nyo, magiging suki niyo kami for 50 years tuwing akit kami dito sa Baguio for our wedding anniversary. 50 years? Sobra ka naman. O sige, 100 years. Sige, salamat. Thank you. Thank Bye-bye. you. Happy trip. Vincent,
I love you. I love you very much. I love you also very, very much. Ibalik na lang kaya natin yung kotse. Ituloy lang natin yung honeymoon natin ulit. Okay, Ano? to, naku, magtigil ka nga, Mr. Ramon Ortiz, ha? Hinihintay na tayo ng mga mommy at daddy, sige. At saka hinihintay ka na rin sa school ninyo. Pero alam mo, this past week has been the happiest of my life. Dahil ikaw ang dahilan. Alam mo, darling, ako rin, ang saya-saya ko. Sana ganito tayo lagi, no? Sigurado yun. Garfield, may pagbibilin ako sa'yo, ha? Magmula ngayon, pag wala ako dito, dito ka uupo sa gitna sa tabi ng daddy mo, ha? Pabantayan mo siya. At ikaw naman, Mr. Ramon Ortiz, pag meron kang ibang babaeng pinasakay dito na hindi ko alam, nakikita mo ang mga mata ni Garfield, ha? Ang lalaki niyan, tititigan ka niyan, magigilty ka. Sige. Sweetheart naman. Honeymoon pa lang natin eh, babae na kagad nasa isip mo. Siyempre. Alam mo, hindi pwede mangyari yun eh. Under ako sa'yo eh. Okay, Daddy. I want to sing, Daddy. You Okay, sing what with song? me and Mommy. What song? What Daddy. song? Together forever Forever and ever to pass. Together forever we two. And don't you know I would move heaven and earth to be together forever with you. Isa pa, isa pa, Okay, isa pa. okay. Together forever and ever to pass. Forever we two. Ano ba ito? Ba't biglang huminto? Ako ang nagpahinto ng kotse, Ramon. Lisa? Buhay ka? Buhay ka? Nakita ko kasi na... Kaya hiniling ko sa kanya na pababain ako para tulungan ka. Bakit, Ramon? Bakit ko Bakit hindi ako Bigla ka nawala. Bigla ka niyang kinuha. Napakasakit naman ang ginawa sa akin ng Diyos. Alam naman niyang mahal na mahal kita. Bago pa lamang tayong kasal, kinuha ka na niya. Lisa, alam ng Diyos na kailangan kita. Kaya binuhay ka niya muli. Ramon, ipangako mo sa akin. Hindi ka na... Talagang hindi na. Ngayon nandito ka na. Alam mo ba kung anong gagawin natin ngayon? Itutuloy natin ang honeymoon natin. Babalik tayo sa honeymoon cottage natin sa Baguio. At ipinangako ko sa'yo, magiging masaya tayo. O ano, Mando? Wala pa ba? Hindi mo pa ba natatagpuan si Ramon? Wala eh. Kung saan-saan ko na nga hinanap. Pinuntahan ko pa nga yung mga kaibigan niyang teachers, pero wala raw nakakaalam simula nang umalis siya kanina umaga sa eskwela. Naku, Mando. Baka kung napano ng batang yun ah. Nakita mo naman. Magmula nung mamatay si Lisa, parang wala na siya sa sarili niya. Oo nga eh.
At lalo ko nag-alala nung makausap ko si Dean Muñoz, Celia. Naalaman kong binigyan ng walking paper si Ramon. Ha? Eh, bakit naman ginawa ni Dean yun? Hindi na nga natin siya masisisi. Let's face it, talaga naman nagpabaya sa sarili si Ramon. Parating lasing. Hindi nag-aayos. Hindi nagpiprepara ng leksyon para sa kanyang klase. Well, Miss Ortiz, we're back. Ramon, akala ko hindi ko na makikita uli itong bahay na ito. Ang saya-saya ng mga araw natin dito. Don't worry. Ibabalik natin ang maliligayang araw niya. Simula sa gabing ito. Salamat. Napakabait ng Diyos at binalikan niya sa akin. Simula ngayon na hindi na tayo magkakahiwalay. Hindi na ako talagang papayag na mawala ka sa akin. Magda. May bumubusina. Babain mo. Lumabas ka na, sige. Babain mo. Labasin mo na bakit? Bakit baka pababain mo? Ikaw na lumabas. Bakit ako? Uy! Ano ba naman? Sobrang naman. Ikaw na lumabas. Inaantok eh. Ikaw ang bumaba doon. Hindi lang ako. Hindi lang ikaw ang kargado rito. Dalawa tayo. Halika tayong dalawa. Bakit kasama pa ako dyan? Tayong dalawa. Torbo. Kala mo. Parang silang narinig pa na ito ah. Di ba yun? Sige, ano ko na. Busina. Sige ba yun? Pira, oo. Ano naman kaya ito? Sino yan? Mang Temyong, Aling Magda. Sorry kung naistorbo ang pagtulog niyo. Ikaw pala, senyorito. Bakit ka nag-iisa? Aba, oo nga ano. Salamat naman sa Diyos at bumalik ka rito. Teka muna, bakit ka umakit na nag-iisa? Ano? Gabing-gabi na. Ano? Sabi ko, bakit ka umaakyat na nag-iisa? Andito naman kayo eh. Alam ko naman hindi niyo ako pababayaan, di ba? Oo, siyempre ho. Andito ba yung damit ninyo? Teka, kukunin ko. Huwag na. Wala akong dala. Meron naman akong damit dito eh. Huwag kang mag-alala. Ikaw lang ang nakakakita at nakakarinig sa akin. Mon, hihintay na lang kita sa loob, ha? Yung bang pintuan ng kotse nyo, senyorito, automatic? Bumukas kanina tapos sumara? Oo. Automatic yan. Ah, Nasa inyo ba yung susi ng bahay? Ha? Oo. Nasa akin. Eto. Let's go. Hindi mo ba ako bubuhatin? Huh? You know, carrying your bride over the threshold. Oo nga pala. Temyo, tignan mo. Mariose? Tignan mo, senyorito. Talagang nasisiraan na ng bait ang senyorito, no? I missed you. God knows how much I missed you. Ako rin, Ramon.
Hindi mo lang alam kung gaano kasakit para sa akin ang mawalay sa'yo. Kawawa naman ang senyorito, no? Shh! Baka marinig ka. Talaga namang kumisa yung bunganga mo. Sobra. Mabutit umakat kayo. Nagugutom na kami. Meron ba kami makakain? Ano kami? Ako lang pala. Nagugutom na ako eh. Hindi pa ako naghapunan. Meron nung longganisa at saka itlog maalat at saka lalagyan ng kamatis. Senyorito, pwede na ho ba yun? O sige, ayos na yun. Lutuin mo na. At saka, sinunod nga pala. Pakiakat lang. Senyorita. Natuloy na ata ang pagkasira ng ulo ng senyorito, ha? Kawawa naman. Nang mawala ka, anin ko na lang ay mamatay na rin ako. Nang mamatay ka, nawalan na rin akong pagnanasang mabuhay. Walang araw na hindi kita iniisip. Walang gabing hindi ko tinatawag ang pangalan mo. Walang umagang hindi ko dinadalaw ang libingan mo. Kinakausap kita. Ngunit hindi ka sumasagot. At kung mapilit ako ng papa na pumasok sa klase, ay hindi ako makapagturo. Walang laman ang isip ko kundi ikaw. Ikaw. At ang huling pangyayari na nagpabunsod sa akin upang wakasan na ang aking paghihirap ay nang paalisin ako ni Dean sa pagtuturo. Wala na raw akong silbi. Nakasisira daw ako sa pangalan ng eskwela. Nagiging masama daw akong halimbawa sa mga estudyante. At noon ko naisip na wakasan na aking buhay. At ang huling ay, nung pinigilan mo ang kotse ko mahulog sa bangin. Alam ko, nakita kong lahat ng mga pangyayaring yan mula sa itaas. Kaya nga ako pinababa eh. Pero ngayon, dito ko na muli. May dahilan na ako para mabuhay. Para sa ating dalawa. Para sa ating magiging mga anak. Teka Ramon. Kailangan maliwanagan mo ang lahat. Oo nga't pinayagan niya akong mabuhay uli para iligtas ka. Para aliwin. Pero kinakailangan bumalik pa rin ako sa itaas. Hindi. Hindi ako papayag. Ramon, sumakabilang buhay na ako. Kailangan matanggap mo ang katotohanan yan. Hindi. Mabait ang Diyos. Maawa siya sa ating dalawa. Papayagan kanyang manatiling buhay sa piling ko. Natitiyak ko yun. Natitiyak ko. Ramon. Senyorito Ramon, narito na ho ang pagkain nyo. Oo, Magda, andyan na. Sige, bumalik na kayo sa kwarto nyo. Matulog na kayo. Ako nang bahala dito. Sige, thank you. Good night. Good night ho. Kain tayo. Wow! Ang sarap niya na! Temyong, bakit kaya tayo pintaboy ang senyorito para matulog na? Di ko nga alam. Pasilbi sa atin habang kumakain siya. Ganyan natin talaga yung naloloko eh. Yung nasisiraan na bahay, talagang gusto, nag-iisa. Oo nga, siguradong naloloko na nga ang senyorito. Halika. Miss Ortiz, upo ka dito. Halika. Susubukan kita. Sarap. Excuse me. Okay. Rice. Mm-mm. Egg. Mm-mm. Okay. Mmm. Mm. Sarap. Mm-mm. Ano pa ang tawag mo doon? Nakita mo naman kanina. May kinakarga, wala namang karga. Nakakatakot nga yan. Baka mamaya patay na lang tayo dito niyan. Naku, ganun. Naku, oo nga, no.
O kain ka pa ha? Konti ka na lang kumain ngayon eh. O konti pa. Ayoko na, ibusog na ako. Konti pa, sige na. Sarap-sarap eh. O. Yan. Naku, teka, mabuti pa. Subukan natin. Tignan natin kung kakatuwang mga kinikilos habang kumakain siya. Halika na. Uy, sasama ko. Isa pa. Mm, Magagalit ako. busog na ako. Magagalit ako. Sige na, sige na. Sige, ikaw naman. Longganisa. Sige na, oh. Please naman, isubo mo na to. Kung ikaw, subo ka na subo sa akin, tapos ikaw ayaw mo. Naku, Tenyo. Bakit ka naman? Bakit? Halika, tignan mo. Paran, ako kisilip. Ikaw, sige. Sige na, oh. Sige na. Ba't ganun? Ba't ka nga? Ayan. Ang bait-bait naman. Ako naman. Oh, Ako naman. Aray ako ko. naman. Ako naman, hindi ko pa nakikita. Oh, teka. Hindi pa ako nakakasilip. Shh, kumaingay. Sino yan? May tao ba riyan? Tenyo, wala nang kaduda-duda. Talagang nasisiraan ang bayan ng senyorito sa sobrang dalamati sa pagkamatay ng senyorita. Di ba? Oo, baka manakit na rito yan, ah. Manakit? Oo. Ay, naku, hindi pwede yun. Kailangan makapag-long distance tayo sa Maynila bukas ng umaga. Makontak si Senyorita Celia para makapunta dito. At Naku. Ren, si Abel. Yon, Isha. Maya, sabot ka. Dapat pinalop eh, di ba? Oo nga eh. Habulin niyo yan! Yung kotse na Sol! Tika dali! Hello, Abel. Oh, sorry ha. Oo, puntahan mo naman ako dito sa opisina, oh. Natatakot ako umuwi eh. Nandito yung bata. Anak pala siya nung namatay. Mukhang may naungkat tayong krimen dito, Abel. Witness itong batang ito. Uy, wag. Ano, may kutob akong hawak ni Ensa ng mga pulis dito eh. Oo. O, Abel, pakidaanan naman please si Louie, oh. Kanina pa ako tawag ng tawag sa kanila pero wala raw eh. Oh, hello? Abel? Hello? Pare!
Halika, bilis. Halika, Renan. Balik! Balik, Renan! Bakit? Ano nangyari? Halika, Renan! Dali! Dito sa loob, bilis! Enteng! Renan, halika, dali! Abel! Abel! Ha? Dali! Bakit? Umalis na tayo! O, kumusta na pakiramdam mo? Okay lang. Si Louie, Dumanaw sa bahay lang kanina, wala siya ron eh. talagang gusto ni Ensyang na ipapatay kami ni Renren. Talaga bang ayaw mo magsumbong sa mga pulis? Siguro naman di lahat ng mga yan hawak ni Ensyang. Hindi natin alam kung sinong hawak niya at kung sinong hindi. Mahirap Eh di, kung makasakali eh. Lagi At saka lang para tayong sa mga ganito. pulis, tayong kriminal, hindi siya. Kaya nga, lagi lang tayong ganito. Ewan ko. Bahala na. Teka, checkpoint yata yun ah. Ituloy mo, ituloy Ha? mo. Dali. Tutuloy mo, natin? Dali. Sakay ka agad! Dali! Bibilisin nyo! Dali! Abel, bilisan mo. Ito na nga, nakatodo na nga ako eh. Bilis!
Nakikiramay po kami. Nakikiramay. Salamat. Salamat. Mara, teka. Renren, sino ito? Nanay ko. May sinasabi si Renren at Chocarlo eh. Renren, sino si Chocarlo? Akala patay. Pinatay? Doon. Ukay. Patay. Bahay. Maring pinatay si Fatima o napatay. Pero pinapalabas, Hindi mo ba naabutang nakabitin? hindi. Agad-agad inalis ng mga pulis ang bangkay. Alam mo, sa tingin ko, naghihintay lang ng tiyempo si Enchang para mailigpit si Renren eh. Mahirap yung maraming patay sa pamilya, di ba? Pero sino kaya si Carlo? Sino yan? Oh, Dewey. Pasok. Sinasabi ko na nga ba eh. Dito kita matatagpuan. Louie, nagkakamali ka sa iniisip mo. Kayong mali. Kung hindi dahil sa mga kalokohan ninyo, hindi ako magkakaproblema sa pulis. Nakabuntal tuloy ako ng pulis. Eh pare-pareho na pala tayong hinahabol kung ano-ano pa iniisip mo eh. Ano na ba ginawa mo sa girlfriend ko? Ikaw ang... Louie, Huwag mo muna sa bahay ko, ha? Uy, tama na! Louie, Abel, ano ba? Tama na! Ano ba, Abel? Pito! Mga pulis to! Mga pulis! Louie, nasundan ka! Saan yung pito? Sige, doon. Sandali! Saan yung pito? Mga pulis kami! Teka. Nahihirapan si Renren. Sa elevator na tayo. Tara. Hindi yun! Bilis! Doon! Ayun! Tama na! Daran! Bilis! Sila! Sila! Dali! Miguel! I'm sorry, Mara, pero hindi talaga kayo pwedeng tumagal dito ng 2 araw. Dadating na yung parents ko bukas eh. Okay lang, Kathy. Total nakapag-desisyon na ako eh. Tatapusin na namin to. O sige. Dapat noon pa. Soli na nga natin yung batang yan para matapos na. Hindi ko isusoli si Renren. Eh, hindi naman natin yan eh. Hindi atin, akin. Matindi ng pinagdaanan naming dalawa nito ah. Pareho kami naghirap, pareho kaming natakot, pareho rin kaming hinahabol. Masigit pa sa kaibigan ng turing ko sa batang ito. Ako, kakalas na ako. Abel, seryoso ka? Pareho tayong hinahabol ah. Kaya ko tumakas mag-isa. Walang nagtataboy sa'yo dito, Abel. Well, sa tingin ko masyadong tayo marami. Andiyan naman boyfriend mo eh. Siya na dapat gumawa ng mga ginagawa ko. Pare, hindi ko kailangan ng payo mo ha. Tumigil na nga kayong dalawa. Basta ako nakapag-desisyon na. Kailangan natin ng ebidensya laban kay Enchang. Ipatuturo ko kay Renren kung saan ibinaon yung sinasabi niyang Chocarlo. Eh, gulo na naman yan eh. Malapit daw doon yung lumang bahay. It's our only chance, kaya kailangan ko magpasama. Labas na ako riyan. Kakausapin ko yung mga kaibigan ko reporter.
Yun na lang ang tulong may bibigay ko sa inyo. Okay. Tapusin na natin to. Ako na. O, Renren, huwag ka alis dito, ah. Apo. Sabi ni Renren sa likod daw. Dun. Ano yan? Si Renren. Louie. Louie. Kati! Tawag niyo ako! Ano ba kayo? Mara! Tawag niyo ako! Akin na yan. Sige na. Balatin nyo na lang sa akin yan. Yes, sir. Yes, sir. Bueno, Teniente. Kailangan ba ng special treatment ang mga kriminal? Ikaw ang kriminal! Pinatay mo ang kapatid mo! Pinatay mo si Carlo! Naniniwala kayo. Paano, Teniente? Ako nang bahala rito. Tayo na. Enteng. Baka naman pwede mapag-usapan to. Bistado ka na, Bukrin. Alam na ng amo mo ginagawa. Alam na ng press na ginagawa mong baho. Bilang ng araw mo sa serbisyo. Saywar, ha? Pinag-aralan ko na rin yan. Tayo na. O ano? Mara, makasin nyo! Mara! Hindi ka na nahiya. Pulis ka pa naman. Diba? O paano mahihiya yan? Eh, sinusunod lang niya kanyang amo. Sino bang amo niya? Si Ensyang. Eh siguro nga, lover boy pa nga siya ni Ensyang. Tumigil ka na nga. Baka lalo pa itong lumala, eh. Hoy, si Carlo ang lover boy na matanda. Pati nga yung kapatid, pinatos eh. Ako, dinouble cross. Tinepok tuloy siya. Hoy, mga kami nyo. Mamaya tumakas pa kayo eh.
O, sige, dali. Dali! Pasok. Bilis na.
Roger! Sanchez! Sir! Take charge! Abel? Hello? Sarge! Tiniente Aberin ito. Tama nga hinala natin. Kasama nga si Buki rin sa gulong ito. Oh, magpadala na kayo ng ambulansya kagad. Abel? Abel? Yung kape mo, tinimpla ko na. Thank you. Kung mauna kang umuwi mamaya, initin mo na lang yung pagkain sa refrigerator, ha? Hindi ako makasiguro kung gagabihin ako, eh. Tutulungan ko si Karen sa pag-iimbentaryo ng mga uwi ng mga biyahera. Eto na yung baon mo, hinanda ko na, oh. Mamaya, Olan, yung sa Meralco, huwag mong kakalimutan, ha? Pinaalala na sa akin ng kasera natin, eh. Pati ba naman yung pagbabayad ng kuryente, problemahin ko pa. Pag pinutulan tayo ng Meralco, pareho tayong kakapakapa sa dilim. O sige, ako na ang pupunta sa Meralco mamaya. Asa na yung notice? Pumasok ka na. Hey, makikita ko na naman ang pagmumukha ng Gomez na yun. Masisira na naman ang araw ko. Umiwas ka na sa gulot, baka masasante ka na naman. Nananadya yung mga yun eh. Talagang tinitira ako. Pag-aralan mo na lang pakisamahan. Ano ba alam mo tungkol sa problema sa opisina? Ikaw ba humaharap sa mga taong yon? Tinandaan sa pagsisipsip. Kaya akong pinag-iinitan. Nakikita mas marunong ako. Kaya akong pilit na sinisiraan. Eh, ikaw na nga mas marunong, eh. Di ikaw na magpasensya. Sige na, 4 na hulog. I-save mo para pag may boyfriend ka na. Ikaw, may boyfriend ka? Wala eh. Mabango yan. Magkano to? Sandali lang, ha? Pumili muna kayo dyan, ha? Oo na, sinabi mo Pera nga nito. Ano, ayaw mo ba to? Mamaya na, kukunin ko yan. O, Pipili sige. pa ako. Ano, yung blue or red? Yung blue na Dadaling lang. ko dun, eh. Sige. Totoo palang nababalitaan ko na nagbabain-sell ka ng mga goods na galing sa Hong Kong and Singapore. Mali, Mami. Namomorsyento lang ang pobre mong anak. Wala akong puhunan pambili ng paninda. Sandra, iha, kalimutan na natin ang mga nangyari. Mahirap kalimutan ang binitiwan ninyong salita ng sumama ko kay Olan. Nagagapang akong pauwi sa inyo para humingi ng tulong. Mali pa rin, Mami. As you can see, gumagapang ako. Nagpapatulo ng pawis. Pero kaya naming tumayo sa sarili naming paa. Pero tingnan mo naman ang sarili mo. Ni hindi ka na nakakapag-beauty parlor. At yung mga binubuhat mong yan, ang bibigat. Trabaho ng boy natin yan. Kaya naman lagi akong pinapawisan. Malayo ako sa alta presyon. At saka lagi pa akong ganado kumain. Hindi ba kayo nagbabayad pa kayo sa gym para makapag-exercise? Ito ehersisyo ko. Libre pa.
Sige ho. Anytime you change your mind, tumawag ka lang. Bumukod na nga kami. Lumayo na para makapagsarili. Eh, ayaw pa akong lubayan eh. Ina mo yun, hindi mo masisisi. Pinalaki ka sa ginhawa. Pinagtapos ka sa isang mamahaling exclusive school. Pagkatapos, ang pinakasalan mo, tetano, walang isustento, natural lang yun. Asawa ko na si Olan. Kahit na multo pa siya, aswang o maligno, dapat nilang respetuhin ang naging desisyon ko. Di naman kami humihingi sa kanila. Hindi nga, pero ang nakikita nila, ikaw ang nagkakandakuba sa trabaho. Ito naman si Mr. Pogi ay nasa bahay lang sitting pretty. Aasenso si Olan. Break lang naman ang kailangan niya eh. Eh, paano nga magkaka-break? Eh, daig pang may balisaw-saw. Magmula nung kinasal kayo, nakailang trabaho na siya. Lagi niyang inaaway mga kasamahan niya. Kasalanan ba niya yon? Eh siya nga itong laging dinudurot pinag-iinitan eh. Ang sabihin mo, hindi siya marunong gumalang sa nakakataas sa kanya. Ang gusto niya, siya ang nasusunod kahit mali. Mahal ko si Olan. Sinasabi mo sa akin o kinukumbinsi mo sarili mo? Olan? 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 Oh, ano nangyari? Hindi ko naman sikmura pag-insulto eh. Ako, Diyos ko naman, Olan. Huwag mong sabihin sa akin pinatulan mo si Gomez. Eh, nagdilim ang paningin ko eh. Ano pa ba ang gusto mo? Umikit na lang habang iniinsulto ni Gomez? Patingin nga. Kaya mo, maghahanap na lang ako mas mabuti-buting trabaho. Yan din ang sinabi mo nang huli ka masisante eh. Alam mo, ewan ko na lang sa'yo, ha? Ewan ko kung ano mangyayari pag di mo hinabahabaan yung pasensya mo. Kailangan ko lang ng isang magandang pagkakataon. Darating din yon. Hindi palang panahon. Konting tiis lang. Makikita mo, konting tiis lang. Sumumpa ako sa harap ng Diyos. Mamahalin kita sa hirap at ginhawa. Walang anumang pangyayari o sino mang tao ang makakapagpabago ng pagtitinginan natin. Payat ka, iho ah. Mas gusto ko ang katawan mo nung dumalaw ko siya sa San Francisco ah. Mabigat ang competition sa negosyo, Dad. Kailangan trabahong kalabaw para makasurvive. Di tagalan mo pa ang bakasyon dito na makapagpahinga ka ng gusto. Ako nga payat. Eh kayo hindi naman kayo well fit Eh, kondisyon niya, sabi ng doktor ko. Eh, sige na.
Dad, kumusta si Sandra? Hanggang ngayon ba naman? 2 linggo tayong magkasama sa Amerika. Natuwa nga ako nang wala kang nabanggit na kahit na ano tungkol kay Sandra. Sabi ko nga nagbagong buhay ng anak ko ah. False pride, Dad. Nagkunwari ako nakalimutan ko na siya. Pero, mahirap palalakoyin ng sarili. Mahirap makalimutan ng first love. Kung wala ka pa natatagpuan sa Amerika, maghanap-hanap ka na dito. Nag-asawa na si Sandra. Sige, sabay. Napakalaki ng pagkukulang namin, hindi lamang sa aming anak, pati na rin sa'yo, Roman. Hinigpitan namin siya. Binawalang makipagkita sa'yo. We were so selfish. Kasi nga, kaisa isang anak. Akala namin kung ikukulong dito, masasaka lang ang tinitibok ng kanyang puso. Maling-mali. Nagrebelde siya. Tinanggap ang unang lalaki na galok ng pag-ibig pagkatapos mong umalis. Si Olan. Hindi totoo yun, tita. Nung nandito pa ako, diniretso na ako ni Sandra. Si Ola na mas matimbang sa kanya. Halimbawa na. But the fact remains na kung hindi namin siya hinigpitan, baka mas nakapili siya. Kung naging malayang pagdalaw mo rito, maaaring naisip niya na mas kayang mong magpamilya. Pwede rin nakatagpo siya ng ibang manliligaw. Huwag lamang ang sangganong yun. Kilala ko naman ho si Olan. Ordinaryo nga ang pamilya niya, pero masipag at pursigido. At napakatigas ng ulo. Aba, gustong pasukuin pati yung nakakataas sa kanya. Hayon, laging si Sante. Ilang beses na nagpalipat-lipat sa trabaho. Sigurado ba kayong hindi maligay si Sandra sa kanya? Paano liligaya ang isang babae kung walang sustento ang lalaki? And now we feel so guilty. Hirap na ang aming anak at kami na rin ang nagtulak sa kanya. Saan ho siya nakatira? Gusto ko siyang dalawin. Gusto ko makatulong. Mali yata kayo ng taong kinakausap eh. Nagmamalasakit lang. Kaya nga ako napalis trabaho eh. Ako, umalis ako. Hindi ako tinanggal. Madali lang naman ang gagawin natin eh. Konting lakas ng loob. Ingat. Pagkatapos sitting pretty na tayo. Ewan ko, Cardo. Ni minsan hindi ko naisip gawin yan eh. Ayoko lang na minamaliit ka ng biyanan mo. At saka masakit sa amin ang iniinsulto ka ng kasera mo. Pare ko, sa panahong ito, kapag wala kang lakas ng loob, guto maabutin mo. Una-unahan lang yan eh. Kapal ng muka, tapang ng sikmura. Yan nga ang problema eh. Makapal nga ang mukha ko. Hindi naman kaya ng sikmura ko. Si demonyo yata, inaalok niyo sa akin eh. Pero bahala ka. Kung kailangan mo ng demonyo, nandito lang kami. Oo pare, madali lang naman kami makita eh. Dito lang kami palagi. Basta pare, hanapin mo lang kami. Pare, malabo yan. O sige, tama na yan. Teka muna. Teka muna pare. Kaya ka na ba ni Commander? Mamaya na. Isa na lang pare. Sige, tama na. Okay na ako. Hanip din naman ang paninindigan. Okay. Huwag kang mag-alala. Babalik yan. Talaga pare? Pag ang tao, kailangan ng pera. Kailangan ng demonyo. May hinihintay kayo? Ako ang may-ari ng paupahang yan. Ah, si Sandra lang ho. Kanina pa ako kumakatok eh. Walang sumasagot. Saradong sarado. Nagbabuy and sell siya kung umuwi gabi na. Pati asawa malimit kung umuwi gabi na. Lasing. Sige, maghihintay na lang ako dito. Sige, ikaw ang bahala. Roman, Kumusta ka na, Sandra? hindi ako makapaniwala kanina. Akala ko guni-guni eh. Kailan ka pa umuwi? Nung Sabado. Una ko nga pinuntahan ang bahay niyo eh. Ang sabi nga ng parents mo, nag-asawa ka na raw. Paupo ka. Anong trabaho ni Olan ngayon? Iba-iba. Ikaw, ano na pang asawa mo? Pinay o puti? Binata pa rin ako. Akala ko maabutan kitang libre.
Kung ako sa'yo, mag-aasawa ako ng kana. Magkakaanak ka pang blue eyes. Sayang. Sana hindi na lang ako nag-Amerika. Okay na rin. Kahit naman hindi ka umalis, malabo na rin naman tayo eh. Tinapat naman kitang mahal ko si Olan, di ba? Pero akala ko magbabago siya. Magsisika para mabigyan ka ng magandang buhay. Yung pagtitinda ko, yun naman ang masarap sa buhay mag-asawa eh. Magkatuwang, nagdadamayan. Oh, Olan! Kumusta na? Long time ah. Olan, natatandaan mo ba si Roman? Bigla siyang napauwi eh. Nakapagluto ka na ba? Gutom na ako eh. Sige, Roman. Papahinga na muna ako. Sandra? Mas maganda siguro kung hindi ka na makikipagkita sa lalaking yun. Naintindihan mo ba ako? Wala na yun sa amin. Matagal na yun eh. Pero mas maganda pa rin kung hindi ka makikipagkita sa kanya. Sandra, halika nga dito. Ikaw lang matatawag kong akin sa mundong ito. Alam mo ang pinakamasayang sandali sa buhay ko? Yung pinili mo kong pakasalan. Hindi si Roman. Nilayon mo ang parents mo. Sumama ka sa akin. Susuklayan ko yun, Sandra. Papakita ko sa kanila na kaya kitang bigyan ng isang disenteng buhay. Alam ko naman yun, Olan eh. Kahit konti, kahit kailan, hindi ako nagduda. O ito, kunin mo na ito. Yan ang mabenta eh. Mabigat eh. Hayaan mo pag naubos, kukuha ko uli. Sus, kung may datnang ka pa. Yan ang mga pinapakyaw sa akin ng mga taga Makati eh. Yung mga butik doon. O baka naman wala kang gana magbenta dahil sa iyong balikbayan. Wala yun. Pag-alis pa lang niya para magtrabaho sa States, purado na siya sa isip ko. Kaya nga si Olan ang pinakasalan ko eh. Mabuti naman diretso yung diskarte mo. Pero alam mo, Karen, nung makita ko ulit si Roman, parang nagising ulit ang dati kong damdamin sa kanya. Utang na loob, Sandra, ha? Tama na yung nahe-headline sa dyaryo yung babaeng pinatay ng asawa. Kasal na kayo ni Olan, wala ka ng karapatan. Alam ko. Pero nung makwentuhan ako ni Roman na okay daw ang negosyo nila sa Oakland at saka malaki daw ang bahay niya sa San Francisco, naisip ko ano kaya kung siya ang pinakasalan ko. Well, sorry too late for dreaming na ang beauty mo. Si Olan ang pinili mo, diyan ka na lang mag-buy and sell ka. Pero paano kung di magkaroon ng permanenteng trabaho si Olan? Paano kung tatlo na kami? Pakiulit nga. Buntis ako. Hindi ko lang masabi sa asawa ko dahil magagalit yon. Eh, anong kinagagalit niya? Kundi ba naman siya, yari ba na mag-isa ka? Kasi ang gusto niya mag-ingat muna kami hanggat hindi pa kami nakakaipon eh. Eh, kaya nga, ayan pala, may bago ka na naman problema. Please lang ha, iwasan mo na si Roman. Mamaya, problema na sa pera, problema pa sa asawang seloso. Naku! Kumusta yung interview? Okay ba? Ano bang okay? Eh, puros manluloko yung mga taong yun.
Babayaran ba naman ako ng 2,000 naman? Eh kung yun ay ibibigay nila sa akin, di mamamasada na lang ako ng jeepney. Baka naman sa umpisa lang yon. Hindi ko aaksayin ang utak ko o ang sarili ko kung 2,000 lang ibibigay nila sa akin. Buti na yung 2,000 kesa sa wala. Ano bali? Hindi ako magpapagamit doon sa mga mapagsamantalang yun. Tapos ano? Pag nakuha na nila yung business secret ko, ayun, sisipain na nila ako. For the meantime lang naman hanggang sa makakita ka ng mas mabuti-buting trabaho. Eh kung gusto mo, ikaw na pumasok sa kumpanyang yun eh. Sinisweldo ka ba sa opisinang yan? Pinagpipilitan mo kung pumasok doon? O wala ka lang pakialam na abusuhin ang asawa mo? Ito, lagay mo sa utak mo, ha? Hindi ako magpapaloko kahit kanino. Magtiis ka at akong pinakasalan mo. Hindi yung payatot na umiwan sa'yo at nagpakasasa sa Amerika. Hindi lang naman ako nagtitiis eh. Nagpupumilit pa ako magtrabaho. Ang sa akin lang naman, ay mas madali tayong makakaraos kung yung maliit nating kikitain ay mapagsasama nating dalawa. Nagkausap na ho kami ni Sandra. At nakita mo ang miserable niyang buhay. Nagpakasal pala sila 3 years ago. 17 pa lang si Sandra. Minor de edad. Pumirma ba kayo ng pagsang-ayon? Ni hindi kami dumalo. Kung ganon, walang bisa ang kanilang kasal. Tama. Kaya kung maagaw mo siya kay Olan, madali tayong mabibigyan ng korte ng annulment. No, go ahead, sit down. Legally, there's nothing to annul. Wala namang kasalang naganap. Without your consent, baliwala ang seremonya. Alam ko yun. Ilang ulit kong pinag-isipang ipadukot si Sandra at ilipad sa Amerika. Pero kilala ko ng aking anak. Tatakas yun. Kung pipilitin ng kontra, laban sa kanyang kalooban. Pero kung liligawan ko siya ulit at makukumbinsi kong ako ang tamang lalaki para sa kanya at hindi dito ang buhay niya kundi sa Amerika. Exactly. Total, wala naman bisang kanilang kasal. Para pa rin dalagang aking anak. Roman, tatanawin namin malaking utang na loob. Slow down, Sylvia. Slow down. Baka kasalanan yung gagawin mo. Ang huwes ang may kasalanan. Siyang dapat ihabla. Dahil nagkasal siya ng ilegal. Alam mo ba yung gagawin mo? Nagpatanda ang anak mo. Ipinalabas niya na 21 na siya. Ngayon, pag nagreklamo ka, ang maiipit si Sandra for falsification of public documents. Kaya nga hindi na tayo kumibo eh. Pero kung ganyan naman na bumalik si Roman, na umiibig pa rin sa ating anak, at nakahandang kalimutan na nakipag-living si Sandra kay Olan, eh bakit naman natin siya pipigilan? Sinabi ko naman sa'yo, iwasan mo ng pagpunta rito. Para sinabi mo na rin sa akin. Roman, hindi mo lang alam kung gaano ka-sensitive si Ola. Napakasiloso niya. Eh di pasok natin ang mga ito at sa labas tayo mag-usap. Tinuturuan mo ba akong magtaksil sa asawa ko? Please, Sandra. Mag-uusap lang tayo. Promise. Bakit mo ginagawa sa akin to? Gusto lang kitang tulungan. Pinaiiwan mo sa akin ang aking asawa? Anong klaseng tulong yun? Sumama ka sa akin sa Amerika. Hindi ko sinasabing langit doon. Pero hindi impyerno katulad ng buhay niyo rito ni Olan. Roman, hindi mo ba naiintindihan? Asawa ko siya. Pero mahal mo pa ba ang lalaking yun? Sabihin natin, meron ka nararamdaman para sa kanya. Pero my God, after 3 years na pinabayaan ka, hindi ka pa ba nagsisinungaling kung sasabihin mo may nararamdaman kang pagmamahal sa kanya? Ginusto ko ito. Kailangan pangatawanan ko. Pero para sa ano, Sandra? Para saan ang buhay mo? Dahil lamang sa isang pagkakamali? Mahal na mahal kita, Sandra. At ni minsan, hindi nawagli sa isip ko na kung babaeng minahal ko. Ano bang akala mong nararamdaman ko?
3 taon kang mahigit na nawala, na hindi mo ko sinulatan, na hindi mo ko kinumusta. Pagkatapos ngayon babalik ka dito para guluhin ang buhay ko, anong karapatan mo? May karapatan ako. Dahil nararamdaman ko mahal mo pa rin ako. Hindi na yun ang mahalaga, Roman eh. Salamat sa concern mo sa akin. Pero hindi na maaayos ang pagkakamali ng isa pang pagkakamali. Pasensya na lang tayo. Hindi tayo tinalaga. Sa bawat desisyong ginawa natin, marami na rin tayong pinagpalit. Sandra, masaya ka ba? Be honest with me. Masaya ka ba sa piling ni Olan? Hindi ko na iniisip yon. Ano bang kaligayahan? Nasa utak lang. At ang kaligayahan, napakabilis. Kung minsan, mas kinugusto mo pang pag nang maramdaman ito nang wala ka ng asahan. Now will you please take me home? Olan? Olan? Kanina ka pa? Saan ka Sandali, galing? pagsasaing. Kina Karen, magluluto lang ako. Nandiyan ang mga maleta mo, ah. Tumawag si Karen kanina dito. Hinahanap ka. Saan ka nagpunta? Kina Karen nga, titingin nga sana ako ng mga bagong stock na paninda. Kaya lang, wala nga dun si Karen eh. Sagutin mo muna ang tanong ko! Saan ka galing? Bakit ka galit? Tama na, Olan! Bakit ba lagi mong sinusumbat sa akin ang pera ng pamilya ko? Pare-pareho kayong lahat. Wala nang mahalaga sa inyo kundi pera nyo! Pero wala akong pakialam. Huwag niyo lang akong puputungan! Anong lagay niya? Binigyan na siya ng pampatulog na 4 na dugo. Bakit ba? Lumapa ka! Wala kang kaya kundi babae! Huwag niyo akong pagtulungan! Gusto ko lang naman kausapin ang asawa ko eh! Ang kapal ng sikmura mong tawaging asawa ang anak kong nilamog mo sa bugbog! Hindi ko naman ho sinasadya. May ginawa ka pa na hindi mo rin siguro sinasadya. Pinatay mo ang sarili mong anak. Hindi ko naman alam buntis si Sandra. Marami kang hindi nalalaman lalaki. Ang asawa, inaalagaan, ipinagtatanggol, hindi ginugulpi. Huwag niyo akong pilitin lumaban. Kung may karapatan kayo bilang magulang, ako meron din dahil ako ang asawa niya. Mula sa araw na ito, kalimutan mong nabulag sa iyong aking anak. At oras na matauhan yon, isusumpa niyang araw na nakilala ka niya. Alam ko naman eh. Hinahadlangan niyo ako dahil gusto niyong anak niyo sa Peking stateside na yan. Puro kayo mukhang pera. Lamunin niyo ang pera niyo. Lamunin niyo ang yaman niyo. Hindi niyo kaya to eh. Hindi ako titigil lang, hindi ko nababawi asawa ko. Sige. Magtago ka na. At huwag kang magkakamaling magpakita sa akin. Papatayin kita! Oportunista! Walang hiya! Lumayas ka! Thank you, Roman.
Bakit ka nagpapasalamat? Kahit sino gagawin ang ginawa ko. Magpalakas ka. Kapag sinabi ng doktor na pwede ka na magbiyahe, ihahatid kita sa Amerika. Hindi ko pa ho napagdidesisyonan yung inaalok ninyo sa akin. Huwag mong sabihin na may plano ka pang bumalik dun sa magaling mong asawa. Hindi mo ba alam na delikado ang buhay mo sa piling ng lalaking yon? Gusto ko na ho munang magpahinga, Ma. Wala pa ho akong lakas para magdesisyon. Ma'am, excuse me ho. Bakit? Kakausapin ko lang misis ko. Kahit sandali lang. Ako hindi ko pwede, may pito ang bilin eh. Hira ka naman eh. Kahit sandali lang, sabihin mo, bilis. Hindi ho. Kasama ko naman yan ah. Baka masisanti ho ako eh. Mrs. Mrs. Sandali lang ho. Hindi ba pinagsabihan ka na ng asawa ko? Ano ba? Gusto mo pa bang tumawag kami ng pulis? Hindi, kakausapin ko lang naman ho si Sandra. Manhid, o likas lang ang kawalang hiyan mo. Halos patayin mong aking anak sa gulpe. Pagkatapos ngayon magmamalaki kang asawa mo siya. Ano ba talagang andar ng utak mo? Animal ka ba talaga? Hihingi lang ako ng tawad sa anak ninyo. Hihingi ka ng tawad? Bakit? Yung mga suntok sa katawan ng anak ko, mawawala ba ang sakit nung kung humingi ka ng tawad? Yung anak niyong pinatay mo dahil sa suntok, mabubuhay ba yung uli kung lumuhod ka at umiyak ng Hindi dugo? ko naman ho alam na nagdadalang tao si Sandra. Pero matapang ka pa rin manggulpi ng babae kasi alam mong walang laban. At kung alam mong nagdadalang tao, hindi mo tatadyakan, sasampalin mo lang. Ganun ba? Kilala mo ba kung sino ka? Kung anong klaseng lalaki ka? Ano bang may pagmamalaki mo? Hayaan niyo, Mrs. Sa pagbabalik ko rito, ipapakita ko sa inyo. At sa asawa ko, na kaya kong pakain sa kanya ang kinakain niya dito. Hindi na kailangan. Kilala ka na namin noon pa. Hindi ka pa ba aalis? Babalikan ko ang aking asawa. Hindi niyo siya maagaw sa akin. Mahal ko siya. Akin siya. Sige, subukan mo manggulo ulit. Ipababaril na kita sa gwardya. Wala akong pakialam. Malamig ba yan? Oo. Oo lang. Tagal mo nang hindi napasyal ah. Beer. Oo? Beer. Ano ba ang atin? Kasubuan eh. Kayo na lang pwede kong takbuhan. Bakit? Interesado ka naman sa kaibigan namin, demonyo? Pare ko, wala kang dapat intindihin sa amin. Sagot ka namin. Boss, balot. Sige. Balot. Miguel! Ito.
Tama si Roman. Huwag natin pilitin si Sandra. Pasasamba't hindi siya mauhulog sa magandang pakita ng kanyang kababata. Sana nga. Pag nabalik siya sa ola na yan, hindi ako makakatulog sa nerbiyos. Good morning, ho. Oh, Roman, maaga ka. Nabasa niyo ba ang dyaryo? Hindi. Nag-insomnia si Sandra at maaga niyang hiningi sa katulong. Sana hindi niya nabasa ang nangyari kay Olan. Ma, si Olan, dalhin niyo ako sa ospital. Ano? Hindi mo pa kayang katawan mo? Mamamatay ako pag di ko siya nakita. Pagkatapos ng ginawa sa'yo ng lalaking yun, Raman, para mo ng awa, dalhin mo ko kay Olan. Para mo ng awa, Roman. Miss, saan ang kwarto ni Rolando Santos? Doon na sa kanan, pangatlong pinto. Huwag ka na magsalita. Makakasama sa'yo eh. Ganda ng misis ko. Mahal na mahal kita. Alam mo yun, di ba? Mapapagod ka. Magpahinga ka na. Palpak talaga ang mister. Gusto kong gumawa ng malaking pera. Lilyasa pa. Gusto kong bigay sa'yo ang ginhawang binibigay sa'yo ng parents mo. Hindi naman kailangan yun eh. Sardinas at itlog lang. Ayos na tayo, di ba? Olan? Ganyan nga, Olan. Magpahinga ka na. Naging maramot sa iyong buhay. Sana, pupuntahan mo. Maging sa'yo ang pinagkait ng kapalaran. Olan. Alam mo, mahal na mahal kita.